So, ayan mga sir, magandang araw. Mayroon lang akong i-counting ibabahagi. Bali kasi mayroon ako ditong starter ng Hyundai Getz. Bali itong Hyundai Getz na ginagawa ko ngayon, magpapalit tayo ng timing belt, saka ipi-PMS na rin siguro natin. So, ito kasi, nung sinerbisan ko siya, napansin ko kasi, dalawang beses na kasi ako nakapunta sa kanya eh. Lagi siyang parang hard starting siya, makakalimang ignition switch na siya, ayaw pa rin tumuloy ng start. So, ang magiging cause kasi noon, pag ganun at ganun, parang hard starting siya, yung natin, yung Bendix drive, itong Bendix drive na to, saka yung flywheel, ah, kung hindi kasi to tawag dito, hindi kasi to aabante ng maganda. So ibig sabihin hindi papasok to dun sa flywheel. So hindi talaga magka-cranking yung auto. So mahihirapan. Mahihirapan ng start, mababasag pa po yung Bindex drive natin. So ayun po, kaya sinabi ko kay sir, i-suggest ko na lang na ano po siya, i-overhaul, ayusin yung starter. So ito kasi mayroon ako napansin dito sa kanya. Unang tinanggal ko kasi to, itong niya, yung solenoid niya, starter solenoid, maluwag. Saka mayroon pang isang dito, mayroon pang isang ginawa. Mayroong wire. Naglagay siya ng ground. Ayan no, naglagay siya ng isa pang ground. So hindi ko alam kung anong purpose ng paglagay ng ground. So mamaya titingnan natin 'yan. Ida-diagnose ko rin kung bakit naglagay siya ng ganyan. So ito, susubukan ko muna siyang paandarin. So ayan, nakakonect na. Ito, makikita naman to dito kung gagana. So okay naman yung niya, okay naman yung starter, pero siguro lilinisin ko na lang. So ayun kasi marami nang nag-grind na bakal. So pag patuloy kasing itong Bendix drive na to hindi to kakasunod doon sa flywheel, mauubos kasi to. So siguro ang nagiging problema ninyo, nagiging problema nito, nawawalan siya ng ng ground, kinukulang ng supply sa ground. So ayan mga sir, babaklasin ko muna siya, i-diagnose ko siya kung bakit ganun. Hard starting, hindi pumapasok agad yung starter. So ayan mga sir, nabaklas ko na yung solenoid. Ito yung starter motor natin. So dito sa solenoid may napansin ako, kaya pala naglagay ng ng ground. Ayan siya naglagay siya ng ground. Kasing itong ground na to, wala naman to dapat dito kasi itong buong body na to is body ground na to eh. So dito kasi sa solenoid niya, ayun, nilagari. Nilagari yung yung contact para dun sa ground. Nilagari yung contact para sa ground. So kaya pala mali yung lagay nila. Kasi imbis na kasi ito ang nakakonek, itong ground na to, ground ng solenoid, saka yung supply papuntang starter motor, ito yung nilagay papuntang starter motor. So mali talaga. So mali yung mali yung pagka ng starter. So dapat ito yung ground, saka yung yung supply, yun po dapat ang nakalagay dun sa starter solenoid, sa dun sa starter motor. So baliktad yung kabit. Kaya siguro may issue siguro na pag nag-switch on to, pumuputok yung fuse. So kaya nilagari yung nilagyan ng ground. So mali ito. Hindi dapat ganito. Nakalagay kasi, nilagay niya, ito yung nilagay dito. Yung supply ang nilagay. Dapat ito yung nakalagay. Nakaganyan dapat siya. Ayan, nakaganyan dapat. Hindi ito. So gagawin ko siguro dito, babalik ko na lang sa dati. Kasi ground to eh. Kasi itong buong body na to, ground na to. Kaya nagtaka ako bakit mayroon pang ganito. So mali yung gawa. Mali. Kaya siguro kinukulang ng supply
ng ground yung ano, starter motor. So ayan mga sir, ano, buti na diagnose agad. So nilinisin ko na lang siguro to para maikabit ko na dun sa Hyundai Getz na ginagawa natin. So, thank you po. Magbibigay na lang ako ng ano, ng siguro clear na explanation po dun sa diagram kung paano siya naka-wire, naka-coil. So, ayan mga sir, ano, nagawan ko na siya ng drawing yung ano natin, starter motor. So, bali ito yung starter motor natin, starter solenoid. Sa loob ng starter solenoid natin, mayroon siyang coil. Ayan yung coil niya. Ignition switch, papunta to sa ignition switch. Itong isang terminal, so bali dalawang malaking terminal kasi yan dun sa solenoid. Yung isang solenoid na terminal, isang terminal sa solenoid na malaki papuntang starter motor, yun po yung nakukonect dun sa field coil ng starter motor. Yung isa naman non-contact to, so kukontak lang ito. Bali galing to ng ano, ng battery. Galing siya ng battery. So magko-contact lang tong dalawa na to pag na-supplyan na siya ng ano, nagmagnet na yung ano sa kanya. Mayroon kasi sa loob yan na parang tumutulak para mag-contact tong dalawa. So ito yung original setup ng ano, ng starter motor. So doon kasi sa starter motor niya, ang nangyari, itong solenoid na to, binaliktad kasi to, binaliktad. Imbis na yung itong terminal na isang malaki, ito yung nakakonek dito sa battery. Ang ginawa, ito yung kinonek dito sa starter motor. Ito yung kinonek sa starter motor. Ngayon, itong dalawang contact na to, ito yung nalipat dito. Dito to ngayon. Yan, diyan siya napunta. Diyan siya napunta. So kaya ang nangyayari, pag sinuplayan niya ng ignition galing sa ignition, positive, hindi siya andar. Kasi ano parehas na to siya, parehas na positive. Ayan, parehas na siya positive. Parehas na siya positive. So hindi siya hindi siya magko-contact. Hindi start yung hindi start yung starter. So kaya ang ginawa niya, pinutol niya ngayon to. Ginawa niya ng sariling ground. Ayan, ginawa niya ng sariling ground. Ginawa niya yung sariling ground ngayon. Yan ginawa niya yung sariling ground para mabuhay lang yung solenoid natin. Magkaroon uli ng power ng contact. So, kaya yung nangyari sa kanya. So, mali ito. Dapat ito nandito to. So, ang gagawin ko ngayon dyan, ibabalik ko ngayon. So, kaya naman nagiging hard start ngayon siya. Kasi gawa ng kinukulang siya ng ground. Yung supply ng ground niya, mahina yung supply ng ground. So, ganito yung nangyayari sa kanya. So, sabihin na natin ito yung flywheel, ito yung Bendix. So, kaya pag in-start niya, ang nangyayari, dahil sa kulang sa ground, hindi buo yung pwersa ng pagmamagnet doon sa solenoid. Nagkikis lang yung flywheel sa Bendix. Ayan, nagkikis lang silang dalawa. Hindi pumapasok. Hindi kumakasa ng maganda doon sa flywheel, yung Bendix. So, kaya masisira kung tumagal, kung magkikis lang, dito lang siya tatama, mauubos yung flywheel sa Bendix, magagrind lang siya na magagrind. So, pwedeng bumasag po ito, yung mga ngipin ng flywheel sa Bendix. So, ayan mga sir, sana nakuha niyo po yung yung paliwanag ko dun sa starter motor. Thank you po ulit, Autorado Automotive. Solenoid niya. Yan sir, binuksan ko yung solenoid para linisin yung contact. Yung contact na yan. Ito yung contact niya. So, marumi na rin yung contact. So, ayan. Lilinisin ko tong contact na to para yung bigay ng kuryente maging solid uli. So ayan, dami ng carbon. So linisin ko muna. So ayan mga sir, na overhaul ko na siya, nalinis ko na lahat. Yung natin, yung probation natin dun sa ground. Ayan, binalik ko na yung ground.
So naglagay ako ng panibagong connection dun sa ignition switch. So bali kasi ito, binuksan ko yung solenoid para malinis yung loob. Nilinis ko kasi yung contact nito. Itong contact point na to, lininis ko dun sa loob para maging ano siya, kumbaga yung deliver ng kuryente mas malakas. Tinanggal ko yung carbon nito dun sa loob. So ayan, nilagay ko na yung ground uli, binalik ko na. Naginang na lang ako ng panibago. So ayan, nakaset na tayo. Bubuuin ko na lang para maging okay na siya. So ayan mga sir, nabuo ko na yung in-overall nating starter ng Hyundai Getz. So bali ito na yung natin, yung ni-repair na groundings. So naglagay ako ng panibagong linya para dun sa ignition switch. So ayan. So papaanda rin po natin uli. Titestingin po natin uli siya. So start. So ayan. Mas malakas ngayon yung palo kaysa nung nauna. Mas sumasagad siya ngayon doon. Saka hindi siya kumakalug-kalug. So okay na po ito. Ikakasa ko na lang. So ayan po, thank you po ulit Autorad Automotive.